Para sa ating mga balita, nuclear war, sinimulan ng US, tatapusin daw ng Russia, Donald Trump nag-aapoy na sa galit. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon ang ika-1,000 araw mula nang magsimula ang gera sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. 1,000 araw ng gera, libu-libong buhay na ang nasawi at bilyon-bilyong dolyar na ang nasunog. At ramdam ang epekto nito sa buong mundo. Ang Estados Unidos na siyang pinakamalaking taga-suporta ng Ukraine ay naglaan na ng bilyon-bilyong dolyar para sa depensa nito. Bagaman ang ibang mga Western countries ay nagbigay din ng kontribusyon, ang US pa rin ang naging pangunahing sponsor ng Ukraine upang matustusan ang gerang ito. Ngunit tila nagpaparamdam na rin ang US na gusto na nitong tapusin ang digmaan. Sa pag-upo ni Donald Trump sa pwesto sa Enero ng susunod na taon, plano ng President-elect na tuldukan na ang kaguluhang ito. Dahil dito, mayroon na lang kaunting panahon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para gawin ang lahat ng kaya nitong gawin laban sa Russia bago ihinto ni Trump ang suporta. Pero tila nagkakaroon ng malaking pagbabago sa eksena dahil sa huling regalo na ibinigay naman ni outgoing President Joe Biden kay Zelensky nang pahintulutan nito ang Ukraine Armed Forces na gumamit ng mga long-range ballistic missile na ginawa ng US. Yan ay upang targetin ang mismong mga pinakaloob na teritoryo ng Russia. Ang nasabing mga missiles ay may kakayahang wasakin ang mga base militar at airfield sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Isang hakbang na lalong nagpaalab ng galit ng bansang Russia at nagpalala ng sitwasyon. Isang hakbang na binabatikos ngayon ng kampo ni Donald Trump laban sa kampo ni Joe Biden. Sa isang social media post na ginawa ng anak ni Donald Trump, sinabi niya na tila nais ng mga military-industrial complex na simulan muna ang ikatlong digmaang pandaigdig bago umupo ang kanyang ama at simulan ang kapayapaan at magligtas ng buhay. Kung mangyayari ito, tiyak na mahihirapan na si Donald Trump na pigilan ito. Bagaman wala pang opisyal na pahayag ang US na pinapayagan na nga nito ang Ukraine na gumamit ng sandatang nuklear laban sa Russia, sinabi ni Zelensky na pabayaan na lang na magsalita ang mga missiles para sa kanilang sarili. Today, there's a lot of talk in the media about us receiving permission for respective actions, but strikes are not carried out with words. Such things are not announced. Missiles will speak for themselves. They certainly will. Sa pahayag na ito, maliwanag na inaamin ni Zelensky na binigyan nga siya ng go signal na gumamit ng mga malalakas na sandatang pandigma. Sa katunayan, 6 na US-made supersonic ATACMS missiles or Army Tactical Missile System ang pinasabog ng Ukraine sa mga base militar ng Russia sa rehiyon ng Bryansk kahapon ng gabi kung saan winasak daw nito ang isang ammunition depot. Ang ATACMS or ATACMS ay sadyang ginawa noon pang panahon ng Cold War upang targetin ang ilang mga strategic position ng Russia or Union Soviet. Bawat missile nito ay kayang patamaan ang kalaban sa layong 300 kilometro at mahirap din itong ma-intercept ng anumang air defense missile dahil sa bilis ng speed nito. Sa loob ng ilang buwan ay matagal na pinakiusapan ni Zelensky si Biden na payagan siyang gamitin ang mga missiles na ito. At sa wakas ay nakuha na rin ito ang kanyang pagsang-ayon. Naniniwala ang Ukrainian President na ang pagpayag na ito ng US ay magsisilbing malaking game changer at umaasang sa susunod na taon, 2025, magkakaalaman na kung sino ang mananalo sa gera. Nag-aapoy naman ngayon sa galit ang bansang Russia at nag-issue na nga ito ng matinding banta laban sa mga involved na bansa. The Russian Federation reserves the right to use nuclear weapons in the event of aggression using conventional weapons against it or the Republic of Belarus as a member state of the Union State, which creates a critical threat to their sovereignty or territorial integrity.
Aggression against the Russian Federation by any non-nuclear state with the participation or support of a nuclear state is considered as their joint attack. The president mentioned this several times. If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia, and we'll react accordingly. Well, we've all got our fingers crossed that Putin will not take Biden's bait. This is highly provocative. Putin has indicated very clearly this is a red line that the West should not cross, but clearly the United States has already crossed it. As you mentioned, Putin just signed Russia's new nuclear use doctrine, and it says that any non-nuclear power attacking Russia with the aid of a nuclear power, both will be considered part of that attack, and both are legitimate targets for Russian retaliation. Naniniwala ang bansang Russia na hindi magagawa ng Ukraine ang magpasabog ng ganitong uri ng mga missiles nang walang kamay mula sa Amerika na kumikilo sa likod nito. Kaugnay nito ay ilang beses nang nagbabala ang Russia noon na ang paggamit ng missile mula sa mga Western countries gaya ng Amerika laban sa anumang teritoryo ng Russia ay nangangahulugan ng direktang partisipasyon ng bansang iyon sa gera. Dahil dito, itinuturing ng Russia na direktang sumasali na ang US sa gera ng Russia at Ukraine, at tiniyak nga nila na tutugon sila sa hakbang na ito. Dagdag pa rito, in-update na ng Russia ang kanyang mga nuclear doctrine kung saan mas pinalawak ni Russian President Vladimir Putin ang saklaw na pwedeng paggamitan ng sandatang nuklear ng Russia. Ang hakbang na ito ay isang maliwanag na banta laban sa mga bansa sa kanluran. Kaya inaasahan umano na ang susunod na 2 buwan bago umupo si Trump ay magiging masyadong kritikal, hindi lamang sa Russia at Ukraine kundi sa buong mundo. Inaasahan din na sasamantalahin ni Zelensky ang pagkakataong ito na pinayagan siya na gumamit ng mga nuclear weapons, at hindi pa natin alam kung papaanong tutugon ang Russia sa hinaharap. Pero isang bagay ang tiyak sa mga kaganapang ito, involved na ang usapang nuklear sa gera, at magmamana si Trump ng malaking kalat na iniwan ng administrasyong Biden. Isang malaking kalat na mahirap linisin dahil mismong ang mga kaalyado nila sa Europa ang pipigil kay Trump na linisin ito. We have to ramp up the defense industry, and luckily NATO and the EU are working closely together to make sure that the defense industrial base, transatlantic, will be strengthened over the coming months. We really have to do this, to replenish our stockpiles, to make sure that we stand ready to oppose any adversary. Tulad ni Biden, nais din ng mga kaalyadong bansa sa Europa na ipagpatuloy ang gera. Nais nilang mas palakihin pa ang industriya ng kanilang depensa upang masiguro na masuportahan pa ang laban ni Zelensky kahit wala ang tulong ng Estados Unidos. Ang ganitong hakbang ng mga kaalyado sa Europa ay maaari umanong maging malaking problema kay Donald Trump. Maaaring hindi agad magdesisyon si Trump na ihinto ang suporta sa Ukraine hanggat hindi formal na natatapos ang gera. Dahil kahit ano pang dahilan ang sabihin ni Donald Trump na gusto niyang ihinto ang suporta sa Ukraine, magkakaroon pa rin ito ng negatibong epekto sa kanyang reputasyon kung basta na lamang niya iiwan ang Ukraine nang hindi tapos ang gera. At ang pagpapalawak ng suporta ng Europe sa gera ng Ukraine ay paraan din para mapanatilihing nakadikit ang US sa kaguluhang ito. Marami ngayon ang nagtataka, bakit nais ng mga bansa sa Europa na tumagal pa ang gerang ito? Bakit nais nilang palalain ito sa pamamagitan ng pagbibigay pahintulot sa Ukraine na bombahin ang mga teritoryo ng Russia? Naniniwala ba ang mga bansang ito na talagang magwawagi ang Ukraine? Malaki ang posibilidad na hindi mananalo ang Ukraine sa Russia sa mismong labanan. Pero posible anya na mapasa kanila pa rin ang tagumpay once na dumating na sa punto na mahirapan na ang ekonomiya ng Russia na suportahan ang tumatagal na gera.
Mula pa noong isang taon ay nagkaroon na ng lamat ang dapat sanay malakas na ekonomiya ng Russia kung saan tumaas ng 10% ang inflation sa bansa. Mas matindi rito ay ang biglang pagtaas ng presyo ng mga pagkain doon sa Russia kung saan may mga ulat na tumaas ang halaga ng mga karne, mantikilya at sibuyas ng nasa 25% ng normal na presyo nito. Ang 25% pagtaas sa halaga ng mga pagkain ay itinuturing na malaking issue sa kahit saang bansa sa mundo. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng malaking impact sa lahat ng sektor ng lipunan. Sa katunayan, tumaas din ang antas ng krimen sa Russia gaya ng pagnanakaw, na ultimo mantikilya ay ninanakaw na doon. Maliwanag na senyalis ito na mayroon ng malaking problemang pang-ekonomiya ang bansang Russia. Bagay na gusto pang palalain ng mga European countries hanggang sa dumating sa punto na bumagsak ang ekonomiya nito at hindi na matustusan ang gera. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po.